Hey, what's up guys? Good morning. Welcome ulit dito sa aming channel. So, this time, may gagawin tayong sliding door. We're using the 900 series aluminum profile. Ayan, bago tayo magpatuloy, wanna introduce to you yung mga materials na gagamitin natin. At the same time, pakita ko sa inyo yung magiging procedure natin kung paano i-assemble itong ating gagawing sliding door na meron pong fixed both side, and then sa gitna is yung i-slide na dalawang panel. Ayan, pero bago tayo magpatuloy, kung bago lang kayo dito sa aming channel, please do subscribe and then palike and share na rin po nito ating video, at huwag kalimutang i-click ang notification bell para always updated po kayo sa mga susunod pa nating upload or tutorial videos rather. So tara guys, let's do this. So ito yung ating gagamiting aluminum profile 900 series. So ito po yung mga pangalan nila. This one is the double head, two tracks po yung ating gagamitin, and then this one is the double seal. Meron pong double flat seal, but we are using this type of seal dahil nga po gusto natin ma-assure na hindi po papasok yung tubig, dahil nga po may harang naman po yung sliding door, parang mayroong grills kumbaga. So most likely hindi po makakatawid po yung customer natin or yung sa loob ng bahay rather. And then this is the double jam. Ayan, bali nakaltasan na natin yan, pero pakita ko pa rin sa inyo yung naging procedure natin. So that's the double jam. And then this one is the double or the 900 series interlock lock style. This is the interlocker. Ayan. So good thing about the 900 series, medyo malaki nga po yung mga aluminum niya. At the same time, medyo makapal po siya. Yung brand nga pala ng ating aluminum is King's Aluminum. Local brand, global quality. And then we're using the inner na bottom rail. And then gagamit din tayo ng the outer na bottom rail. And then yung gagamitin natin pang taas naman pala is ito na rin po yung bottom or bottom top rail para sa 900 series. So bali una natin gagawin is i-assemble natin yung mga perimeter frame niya na made of double seal, double head, and then itong jam. So yung naging process natin dito guys is kinakaltasan natin itong double jam. So kadalasan pong ginagawa is ginagamitan po ito ng puncher, but since wala tayong puncher, kumbaga gagawin natin ito ng manual. So yung ginawa ko is I cut a piece of double seal. Ayan, ito po yung hitsura ng double seal, and then ginawa natin pang pattern. So ganyan. So bago tayo makaproduce ng huling, make sure na yung dulo po, yung dulong bahagi nito is flashing na flashing, kumbaga align siya. Saka nyo po babar na nitong paglalagyan ng tornilyo. And then yung ginawa nating pagkakaltas is ganyan lang po. Ayan, kumbaga yung measurement nito is kung gaano po kataas itong parang palikpik niyo po, or yung kumbaga release ng outer part or inner part rather ng ating sliding panels. Ayan. Yan po yung magiging hitsura niya guys. As well as sa kabila, ganun pa rin po yung process niya. And then this part right here, bali lalagyan po yan ng mohair, and then this one, ito po yung paglalagyan ng rubber. But since yung gagawin natin is fix po yung both sides, so most likely hindi na tayo maglalagay ng rubber dyan. So we will just apply a silicone there para masiguro natin na wala pong papasok na tubig ulan. And then sa kabila naman, sa taas na bahagi nito is same process pa rin po. Nag-cut pa rin tayo ng a piece of double head para gawin nating pang pattern. Ayan. So ganoon pa rin po, make sure na align po yung ibabaw na bahagi nito. Saka nyo po babarinahan para sa tornilyo. So yung total measurement nga pala ng ating double head, total cutting nito is if this is the measurement, 142 3/4, less natin ng 3.5
Bali naglalagay tayo ng hamba na 1x4. So 1x4, dalawang 1x4 is 2 inches plus yung dalawang jump 1/2 dahil nga po 3/4 po ito. This one guys, yung clearance nito is 3/4 po yan from here dito sa top, and then here is 3/4. So dalawang 3/4, 1/2 plus 2 inches sa hamba. So total measurement na niles natin is 3.5 para sa cutting ng ating double seal at saka double hedge. So bubuuhin muna natin ito guys. Abangan nyo po yung susunod na or karugtong na video nito para makita nyo po or malaman nyo po kung magkano or ilan po yung ating kaltas para sa inner and then sa outer panels ng ating sliding door with peaks both side at saka sa gitna po yung mag-i-slide. So stay tuned guys, update ko kayo sa susunod nating gagawin.